Ako po si Coronel Richard T. Servito, ang kasalukuyang commander ng Aviation Regiment, Philippine Army. Ang aking occupational specialty sa Philippine Army ay armor. Ang secondary specialty ko sa ngayon ay Army Aviation Service. So as an armor officer, nabigyan ako ng pagkakataon na maging commander ng isang mechanized infantry company doon sa Central Mindanao. And one of the major operations na nasamahan ko noon is yung assault nung Bulyok Complex. Yung Bulyok Complex kasi ay yan yung area na inoccupy ng MILF forces after the fall ng Camp Abu Bakar. So, doon na sila nag-concentrate during that time. And nabigyan kami ng tasking to assault Bulyok Complex kasi doon naglalagi yung mga terorista at yung mga kidnap ransom group. So, dahil medyo malakas-lakas yung pwersa na nandoon, nag-organize ng isang malaking operation para ma-clear yung area na yan. Para ma-clear yan sa mga armed lawless elements and magtuloy-tuloy yung development sa area. So, Chard, yung area, paki-describe mo nga bakit tankable ba yung area? Bakit tankable yung area? Honestly sir, hindi tankable yung area kasi part yun ng Ligwasan Marsh. Nagkataon lang na tag-araw, tuyo. Ngayon, bago naman kami nag-operate doon, nag-recon muna para makita saan ba maganda kami mag-approach papunta doon sa objective. So, nagkataon nung nag-operate kami doon, tag-araw. So, yung water level doon, nando sa ilog, sa Pulangi River. So, yung part ng Ligwasan Marsh na yun, sir, is tuyo. So ang sabi sa amin, pwedeng daanan ng mga armored vehicle. So, paki-definition of terms tayo. Ano ba yung armored vehicle? Ano ba yung mechanized infantry company? Okay. Unang-una, sir, yung armor is composed of tank, mechanized infantry, and cavalry units. So yung tank, kung tatanungin natin, ano ba ang major equipment ng isang tank unit? So dapat may tangke at saka fire support vehicle. And yung mechanized infantry unit, dapat meron niyang armored personnel carrier. Sa ngayon, armored personnel carrier. Pero in the near future, from armored personnel carrier, dapat doon na tayo sa infantry fighting vehicle. And yung cavalry unit naman, dapat may cavalry fighting vehicle sila. So pag mag-ooperate yung armor, as part ng combined arms team, dapat full package yan. Bago mag-assault sa objective, yung mechanized infantry, kasi sila yung mag-hold ng ground. Hindi kaya yan ng tangke at saka ng cavalry unit. Dahil ang pao ng tangke is limited lang sa crew. Yung pao naman ng cavalry unit is merong crew, pero limited lang yung kanyang dismount team. Yun yung scout team na pwedeng i-dismount para kumuha ng information about the enemy. Ang mechanized infantry pwedeng mag-assault pero meron siyang isang dismount team na pwedeng mag-secure ng objective. So yun yung ang composition ng ating armor. So yung as a mechanized infantry company commander noon, meron kang dismounted troops? O ano kayo? Anong dala mo noon nung Bulyok war mo na yan? During that time, sir, although mechanized unit ako, pero ang kailangan during operation is masuportahan yung ating infantry unit. So, ang nangyari during that time, instead na mechanized infantry operations, naging armor infantry operations. Ibig sabihin, nandyan kami, armor unit, then nandun yung infantry unit, nandun din yung reconnaissance unit, then hindi lang kami nag-ooperate na armor infantry, but ang nakita ko noon is combined arms kasi habang nag-ooperate kami, nandyan yung artillery to provide
yung artillery, indirect fire support, then meron siyempre signal, kailangan yung communication nandiyan din. So complete package. So later on na realize ko na hindi lang pala combined arms operation. Yun yung first time kong participate sa operation na joint involving Air Force at Navy. Kasi hindi lang pala combined arms operation within the Army but also kasama namin mag-operate yung Air Force at Navy. So But may nandyan yung Navy- Air Force. Ba't may Navy doon? Ang Navy, sir, nandun kasi, sir, yung Marines. Yung Marines is under the Philippine Navy. So ang nangyari, sir, first time ko maka-join ng operation na ako yung main effort kasi 20 armored vehicles yung nandun sa akin kasama yung isang Scorpion tank. Doon sa main effort ko, sir, meron akong armored personnel carrier, merong isang tangke, may isang infantry fighting vehicle. So, apat kami na grupo na mag-a-assault sa objective. So, merong supporting effort 1, may supporting effort 2. Yun ay puro Army units. Then yung supporting effort 4, yun yung Marines, yung isang MBLT ng Marines. So ako yung nasa main effort. Bakit kinailangan ng ganong kalaking puwersa? Imagine mo, 20 na bakal ang dala mo at that time. Although alam ko ganong kalakas yung MI pa noon, di ba? Yes, yeah. Pero bakit ganon full force mo yung 20 sa isang operation na ganon? Kailangan tulungan natin, sir, yung infantry kasi may mga hindi lang mga high caliber weapons ang gamit ng MILF forces during that time, but meron silang mga anti-armor weapons. Meron ding intel kami na receive na baka gamitan kami ng mga IED like yung mga anti-armor mines na improvise. So kailangan masuportahan natin yung infantry kasi hindi kami pwedeng kaagad mag-a-assault kasi ang trabaho namin is man the armored vehicles. Ngayon, kung magmamaneuver to assault yung objective, infantry na yung pwedeng makalapit doon. So hindi namin pwede iwanan yung armored vehicle kasi number 1 rule yan sa armor na kahit anong mangyari, huwag niyong iiwan yung armored vehicle o yung tangke. Yun talaga yung kwanyo, yun talaga yung big rule nyo pala, no? Yes, Kahit anong mangyari, hindi nyo iwanan talaga, no? Hindi, Which is sir. logical naman. May mga instances na yung mga previous operations na hanggang sa pinakahuli ay nagko-combat lock yung crew sa loob. Kaya may mga instances din, sir, nung nag-combat crew na nadehado tayo ng mga panahon na yon, yung crew ng tangke o armored vehicle, nag-combat lock sa loob, hindi sila lumabas kahit sinunog na yung armored vehicle. Sir. Ganon din yung, hindi lang, hindi lang, karamihan, sir, sa Mindanao nangyayari yung ganon. Combat lock, ha? Ang combat lock pala is talagang, wala ka ng way para buksan yan sa labas, kundi nandun sa loob yung paano ka makalabas dyan kung makapasok. Sir. Yun yung term na ginagamit namin na wala nang alisan sa loob. Yeah. So, Chard, pakiano mo nga, paano nag-develop yung giyera na yon and ano yung naging mga diskarte mo? Doon, sir, nung time na yon when we were made part of the operation to capture Bulyok Complex, kasi yung Bulyok Complex, yan yung naging headquarters ngayon ng MILF after the fall ng Camp Abu Bakar. So, it was also during that time na doon din naglalagi yung mga armed lawless elements like yung mga kidnap or ransom group. Yun, sir. So, dahil medyo malakas-lakas yung persa na nandoon, kaya ginamitan ng ganun kadaming armored vehicle. Sa akin, nandun ako sa main effort, I have 10 armored vehicles, kasama doon yung Scorpion tank. Then, yung supporting effort 1, meron siyang 4 na armored vehicle. And sa supporting effort 2, merong 6 na armored vehicles, both infantry battalions. Ngayon,
Doon sa kabila ng ilog, nandun yung supporting effort for which is yung Marines kasi meron din naman silang B300 na armored vehicle. So, talagang makikita mo, sir, na Army at saka Navy yung nag-assault doon sa objective. So, lahat yun, sir, coordinated kasi isang infantry brigade yung may control sa ganong operation. And ang sabi sa amin, tankable daw yung terrain. Pero nung nandoon na kami, inassess namin, hindi tankable kasi nung yung muna pumasok yung infantry, lumulubog yung tropa. Ibig sabihin, tuyo yung ibabaw, pero yung ilalim, malambot dahil kasi nandun yung kasi doon namin na na part talaga ito ng Ligwasan Marsh. So, hindi ko pwedeng ipasok yung mga armored vehicle doon dahil even yung infantry, lulubog din. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng ibang way para makapunta kami doon. So, kasi yun talaga napaka-dangerous nun kung mabalahaw yung isang asset mo. No? Talagang, yun, talagang gugwardyahan mo. At the same time, vulnerable na yun to enemy fire, di ba? Yes, sir. Katulad nun, sir, tama yung sabi mo, sir, na vulnerable yan sa kalaban. Dahil during that time, aasa kami sa infantry to secure also our armored vehicle. So, may instances na yung supporting effort 1 na nabalahaw yung dalawang armored vehicle natin doon na truck. So, instead na ipasok namin yung truck na recovery vehicle, ni-request na lang namin na yung engineer equipment yung ipasok kasi medyo magaan. So, ang nag-pull out sa armored vehicle natin is yung backhoe ng engineer. So, makita ko, sir, na pati engineer nandoon din na although they belong to the engineer construction battalion but naging combat engineer sila during that time dahil sila lang yung nakapag-pull out ng armored vehicle natin sa pagkakabalahaw doon sa putik na yung ganon charge na major operation yun, di ba? Ano ba yung kino-contribute solidly ng armor na hindi kayang gawin ng infantry? Sa ganon nakalakihan na, although I really appreciate yung role nyo dahil alam na gamit namin yung armor, pero for the benefit of the public, sa combined arms, meaning combined arms, nandyan yung armor, nandyan yung infantry, nandyan yung field artillery na operation, ano yung solidly na sa armor lang na capability na nako-contribute sa gano'n na major operation? Siguro, during that time, sir, bago makapasok yung infantry unit doon sa objective, kailangan safe silang makakatawid. Since yung area papunta sa objective, open terrain, vulnerable yung infantry units. So, kailangan nila ng cover para makalapit sa objective. So, ang kailangan doon, sir, is pag katulad nun, open terrain, pwedeng mauna yung armor, then provide, kung may heavy resistance, at least kami yung unang mag-i-engage. Pag medyo clear na, saka na pwede mag-maneuver yung infantry. Hanggang palapit kami ng palapit sa objective. So, kasi kung susuluhin lang ng infantry, mahirapan sila, maraming magiging casualty kung wala silang kasamang armor unit na magpo-provide ng shock effect at saka yung mobility. Yun, sir. Yun talaga yung yun talaga yung main contribution nyo, no? Yeah. So paano mo nun? Meron bang at any time during yung operation na yon na medyo feel mo na naging sobrang risky sa armor assets mo at that time during that operation o smooth yung naging operation nyo? Sir, hindi ganun kadali kasi on the way sa objective, kailangan i-consider mo yung terrain. Lalo na pagka road sa kalsada kadadaan, titingnan mo pa kung baka mamaya may nakatanim na IED dyan na vulnerable yung armor doon, sir. Ngayon, kapag
doon ka dumaan plus may thickly vegetated yung area, hindi namin alam, baka mamaya may nakatago doon na may hawak ng anti-armor weapon. So, mabibigla ka na lang na natamaan ka na pala. So, imbis na ma-maximize natin yung capability, nabawasan ka pa dahil nawalan ka ng ganong yung armor protected na firepower. Yeah. So, ang sabi ko nga nun bago tayo lumapit, si C28 na kailangan yung dadaanan natin walang gaanong obstacle. Sir, para yung kasama nating infantry, madali silang makakamaneuver. So, and nagampanan nyo ba yun ng according to plan o meron ding nag-change na yung sige nga from D-Day, ano mo nga yung ilatag mo nga yung paano nag-develop yung situation? Ang una kasi sir, may konting pressure kasi ang instruction is i-capture yung objective in 3 days. So during the first day pa lang, medyo mabagal yung movement namin dahil nakita namin sir maraming running trenches. So bago namin matawid yung mga running trenches doon sa dadaanan namin, kailangan namin nung support ng infantry tsaka ng reconnaissance company na wala nang mga nakatago doon para at least maka-breakthrough kami papunta sa objective. And nasa road net, nung makita namin na papunta sa objective, medyo open na, advantage sa akin yun sir kasi imbis na hili-hilera kami, at least pwede kong ikalat yung armored vehicle na pa-assault. At least less vulnerable kami pagdating sa mga ganong anti-armor weapons ng kalaban. Kasi meron talaga silang tactics na ganun noon pa na magtatago lang sa running trench, sabay yes sir, sabay magpapaputok yan. Tapos mabibigla ka na lang na immobilize na yung armored vehicle mo. So imbis na yung plano mo lahat yan ma-utilize, problema ngayon, paano i-recover, paano aayusin. At damage talaga. Mas yun ang isang concern ng isang armor officer kapag may na immobilize na armored vehicle, hindi mo basta-basta pwedeng iwanan. So magre-request ka din na dahil kulang kami ng personnel, baka pwede yung infantry, mag-iwan ka muna dyan ng magsisecure sa amin. So, nakaka-contribute yun, sir, para bumilis yung accomplishment ng mission. Kasi may naiiwan na to, ibis na buo kami na pupunta doon sa objective. And yun nga, walang nangyaring gano'n na mga complications, wala sir, kasi yung recon company na kabady namin, sila yung nauuna, sila yung nagsasabi sa amin na may nakita kami na may dala ng RPG. So, tuturo lang nila sa amin saan yung location. So, pagka-receive doon sa gantong area, so doon na ang concentration ng fire. Babagbagan namin ng sir, ng either caliber 50 or kung nasa bunker sila, pwedeng yung 25mm yung gamitin natin. Pero naka-ready yung tangke kasi mas malakas yun 76mm yun. So, may hindi tayo madedehado pagka ginamitan natin ng Scorpion tank. Pero kung personnel lang naman yung kalaban, okay na yung machine gun. Sayang din kasi yung bala kung magkano rin yung bala ng tangke tapos isa o dalawang tao lang yung paggagamitan. So, kailangan i-manage mo rin kung paano mo i-employ yung resources na hindi naman para hindi overkill naman yung mangyayari. So kailangan pag sinabi nila ang kalaban sa dadaanan ay personnel, so kaya na yan ng machine gun, either 7.62 or caliber 50. Yun yung armas na nandun sa armored vehicle natin. Plus yung crew, may mga individual issued firearms din naman kami, like rifle. Ako, meron akong service pistol din na dala, just in case. Pero yung bilang isang armor, anong tawag sa inyo? Armor commander or mech infantry commander? At that time, kasi ngayon mas defined na di ba? Sir. Noon, anong official designation mo? During that time, sir,
sabi ko kanina, sir, instead na mechanized infantry operation, nag-transition muna kami into armor. Pure armor. Dahil ang magiging operation is armor infantry operation. So, kung kailangan ko ng dismount team, pwedeng magbigay yung infantry unit ng 7-man na squad para isakay ko at pwede kong i-dismount yung kung kailangan i-clear yung area. Yun ang ano din. So, ganun yung coordination ng armor tsaka infantry during my time, sir. Kasi medyo large scale yung yung operation kasi nga akala ko nung una army operation which is combined arms, yung pala joint operations pala kasi nandyan yung Air Force nagkakandak ng airstrike, nandyan yung Marine sa kabila na under ng Navy. So makikita mo yung bigger picture ng Army na nag-ooperate yung Army, Air Force, Navy sa isang area. Kasi yun yung panahon na buhay pa si Salamat kasi kaya pinaghahabol nyo siya, di ba? Yes, sir. Nandun siya sa Bulyok Complex during that time, sir. Siya talaga yung main objective nyo noon, mga panahon na yon. Actually, sir, ang target talaga is yung mga lawless elements kasi yung mga kinikidnap na tao sa Central Mindanao, doon nila dinadala. Kasi hindi mapapasok basta kung may mag-aaresto na pulis, hindi sila basta-basta makapasok kasi nga area yan ng MILF. Yung lugar na yon, ang report namin is yun yung parang doon na nag-i-stay yung MILF leader. So nandun din yung mga commanders nila, National Guard Division, yung yung mga base command nila nandoon din. Oh, sir. So anong fulfillment mo nun bilang isang, hindi ka na young nun, major ka na di ba? Major ka na. Captain ako during that time, sir. Oh, sir. Captain ka ba nung magsama-sama tayo? Captain ako, sir, nung ako ay maging commander ng isang mechanized unit sa... 2007 pala tayo nagsama-sama, major ka na nun. So yung kapitan tapos na ako doon, sir. Tapos ka na nun, oo nga pala. So Bulyok veteran ka na nun. Ano yung happiness ng isang armor officer na ang ganda ng coordination, yung mga ganun halos perfectly executed yung combined arms operation ng mga ganun na fully na utilize kayo? Ang unang-una, sir, malaki yung pasasalamat ko kasi malakihang operation tapos ganun kalakas din yung kalaban by employing yung armored assets natin with our personnel. Natapos yung operation. Actually, sir, natapos yung yung operation. Na-capture namin yung objective in 3 days based do sa timeline na binigay sa amin. And na-capture namin yung objective. Wala akong casualty na tropa. Wala rin akong armored vehicle na tinamaan ng RPG. Although inulan kami noon, sir, yung nga lang hindi tumatama. Hindi tumatama sa amin, sir. Hindi kayo nadikitan? Hindi, sir, kasi may technique kaming ginagamit na kapag pagputok, lipat-lip. Hindi kami nag-stay sa isang lugar para hindi kami fixed target. Yun yung isa sa mga na safety measures namin para hindi rin kami vulnerable sa mga ganong klaseng anti-armor weapons. Ang swerte mo naman. Talagang, magaling ka rin. Magaling mong evade yung parang sa infantry rin yan na hindi ka pwedeng hindi mag-drop agad pag rush mo, di ba? Yung sa inyo, sir. Although, ang laking bakal kasi. Opo, sir. Pag medyo alam nyong aasinta na yung RPG, move kayo. Ganun. Oh, sir. Yun naman talaga yung ginagawa natin. Kasi minsan nga, akala nung mga kasama natin sa infantry, bakit ganun yung movement ng armor? Parang hindi mo malaman kung mag-a-assault tapos mamaya atras. Pero isa lang yung way para at least natin, sir, na hindi tayo maging fixed target. Oo. Actually, ganun din naman ang ginagawa sa other armies. May naman, common yun. Common yung mga ganong maneuvers. So, ang mga ganun, kung magaling ka sa ganun, ang kalaban mo na lang IED. Yes, sir. Kasi hindi mo alam kung saan nakatanim, sir. So, meron din tayong technique na ginagawa para hindi mo madaanan yun. Mga IED. Oh, sir. Meron din tayong ginagawa. Kaya, sa daming tinanim nilang IED,
walang nasirang armored vehicle o tropa na nakaapak doon, sir. Puro ano, sir, puro RPG. Puro RPG yung mga ano nila, sir. Kasi alam nila, sir, pag may armor kasama, useless na yan kapag wala nang tangke o armored vehicle na kasama yung infantry. Kaya ang labanan nila tabla-tabla na. Ano na. Pag infantry to infantry, sa kanila tabla-tabla. Sila, wala naman silang armored vehicle. Kaya, sabi daw nila, sir, isa yun sa mga iniiwasan nila na mag-ooperate yung army na may kasamang armor. Sir. Kaya ibig sabihin pala, kung habang walang galos yung armor, alam nilang bagbag na bagbag yung infantry sir. talaga. Sir. Kasi ano yan, sir, yun nga, sir, katulad sabi ko, sir, natapos yung operation, wala akong casualty, wala akong, sir, wounded o kiya, wala ring nasirang armored vehicle, and na-capture namin yung objective with the help ng infantry, yung Marines, yung artillery, na combined arms kasi, kaya, and joint operations in as a whole, dahil dun sa effective coordination ng mga commanders natin na nag-handle na ganong kalaking operation. Starting sa Unified Command, Infantry Division, then yung brigade commander na nag-orchestrate lahat ng operation on the ground. So bilang isang armor officer, kapitan ka noon, and then nung mag-meet tayo, major ka na, anong dala-dala mong inspiration o good vibes na nadala mo from that experience onwards? Kasi nung magsama tayo, ano ka na, excellent combat officer ka, tapos nag-shift ka na towards training. So ano yung dala-dala mong yung mga inspiring na experiences out of that experience na dala-dala mo na magsama na tayo sa Tradok? Unang-una, sir, yung experience na nakuha ko doon sa field na hindi na ituturo sa school. Like for example, sir, nung nag-basic ako at saka advanced course, more on conventional yung approach nung turo. Medyo less yung application sa local setting. So, nung ako yung napunta na doon sa field, I need to adjust, I need to study. Ano ba yung dynamics ng conflict sa area na yun? Dahil we were trained to operate na ang kalaban ay tank unit o armor unit. But doon wala, sir. Ang meron doon, ang threat sa amin doon is yung anti-armor weapon ng threat forces. So, I need to adjust. So, pagdating ko doon, sir, pinag-aralan ko yung terrain, yung culture nung mga tao doon. Then, ano yung TTPs din ng kalaban. So, heavy sila sa RPG. So, yun yung pinaghandaan ko, sir. Kaya pagdating ko sa school, every time magtuturo ako doon sa mga estudyante, ang sinasabi ko, sa school, sa classroom setting, ito yung pwedeng ma-provide sa inyo. But, sabi ko, wag naman totally by the book kasi you need to adjust pagdating sa field dahil iba yung, yung environment doon. Sa classroom instruction, controlled environment kasi merong moderator, may nag-orchestrate, kailan niya tatapusin yung operation based to sa exercise scenario. Pero doon sa actual, wala nang exercise director doon. As a commander, you're on your own. Ikaw yung nakakakita ng real picture doon sa ground. So, kailangan mo maging flexible. Yung natutunan mo sa classroom, that will be your guide, but kailangan mo mag-adjust doon sa current setting na kung saan ka nag-ooperate. Okay.